Magandang gabi, magandang umaga. Tayo po'y nagpapasalamat mga kaibigan sapagkat meron po tayong muling pagkakataon upang magkasama-sama sa ganitong pamamaraan upang mag-usap-usap tungkol po sa mga banal na kasulatan. Sapagkat mga kaibigan, nasa huling araw po tayo, huling panahon na sinasabi po ng Biblia na talagang kailangan natin magsuri ng maigi para sa buhay na walang hanggan mga kaibigan, sapagkat ang isa sa mga palatandaan na ating nakikita kung bakit nating sinasabi na nasa mga huling panahon po tayo, dito po sa banal na kasulatan, sabi dito ni Apostol Pablo kay Timoteo sa unang Timoteo kapitulo 4 sa versikulo 1, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapaghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. So dito mga kaibigan, ang Espiritu po ang nagsabi, ang Biblia po ang nagsabi na sa mga huling panahon, ang mga tao po ay tatalikod daw sa kanilang pananampalataya. Totoo po yan mga kaibigan, sapagkat ang tao ngayon talagang napakahirap po nilang maniwala sa Diyos mga kaibigan. Mas gusto pa nila yung mga napapanood sa social media, yung mga bagay na walang katuturan. Tulad na lamang po yung sinabi ni kapatid na Roger Aticaldo, yung kanyang napapansin na sinabi, tignan mo kapatid, sa mundo ng social media, kapag entertainment ang content, milyon ang views at subscriber. Pero kapag related sa Bible, ang content mo, mahirap ka pa maka 1K subscriber. Tama po yun kapatid na Roger, ano? Ang tao kasi mas gusto nila yung walang katuturan na napapanood, tulad yung mga funny video, yung mga tungkol sa entertainment, sa mga artista, mga kaibigan, na wala naman na hindi naman tungkol sa kaligtasan o tungkol sa salita ng Diyos. Hindi sila interesado ang mga tao, mga kaibigan, ano? So dito mo mapapansin na talaga ang tao ay hindi interesado sa banal na kasulatan. Gusto ng tao maligtas, gusto nilang mapunta sa langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan, pero ang kanilang mga ginagawa iba. Gusto nila pumunta sa langit, pero yung kanilang ginagawa ay hindi po daan papunta sa langit, mga kaibigan, kundi papunta sa impyerno. Yan po ang katotohanan, ano, mga kapatid. Sapagkat ang hilig po ng tao sa mga idols na artista, mga walang katuturan na napapanood sa social media, mga jokes na wala namang silbi, yung mga panuurin na malalaswa, yan ang gustong-gusto ng mga tao, mga kaibigan. Kaya tama po yung sinabi ni Apostol Pablo na sa mga huling araw, ang mga tao ay tatalikod sa pananampalataya at maniniwala sila, sabi niya, sa mga aral ng kasinungalingan ng mga demonyo, mga kapatid. Kasi kahit po sa relihiyon, mga kaibigan, sa mundong ito, napakarami na po ang mga lumitaw na relihiyon. So ang mga tao minsan naguguluhan po sila, hindi po nila alam kung ano po ang tama, ano po ang tunay na relihiyon, mga kapatid. Pero mga kaibigan at mga kababayan, kung talagang interesado po kayo, kung talagang kayo po ay gusto ninyong malaman at makita ang totoong tunay na relihiyon na dapat ninyong aniban, na dapat ninyong pasukan para ang iyong mga kaluluwa ay safety o talagang magkaroon po ng tunay na kaligtasan. Kasi ang relihiyon, mga kaibigan, napakarami pong nagsasabi, ang relihiyon hindi po kailangan. Ang relihiyon po ay kahit wala akong relihiyon, basta
mabuti akong tao, maganda yung relasyon ko sa Diyos, okay na yan. Ganun po ang sabi ng mga iba, mga kaibigan. Pero ang relihiyon po, mga kapatid, hindi po dapat mawala ito sa tao. Kasi ang relihiyon, gawa po ito ng Diyos, at ito po, mga kaibigan, ay kailangan ng tao. Sapagkat paano ka magkaroon ng relasyon sa Diyos kung wala ka sa relihiyon o kung wala kang relihiyon? Sapagkat yung relihiyon, mga kaibigan, ang meaning po ng relihiyon ayon po sa banal na kasulatan, ito po ay pagsamba o pagsunod, no, sa aral ng Diyos. So, dapat magkaroon ka ng relihiyon. Ang tanong, mga kapatid, paano po natin malaman ang relihiyon kung ito ay tunay o kung ito ay nagpapanggap lang o ito ay hindi tunay, mga kaibigan? Napakadali lang po. Kung talagang interesado ka, mag-aral ka ng banal na kasulatan, magbasa ka ng Biblia, magsaliksik ka, sapagkat sabi po dito sa John chapter 5 sa verse 39, mga kaibigan, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nangagpapatutuo tungkol sa akin. Sabi po ng Panginoong Hesukristo, mga kaibigan, na sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Sabi niya, mga kapatid. So, para malaman mo kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan, paano malaman ang tunay na relihiyon, magsaliksik po kayo, mga kaibigan, kung paano. Sapagkat napakadali lamang po malaman ang isang relihiyon kung ito ay totoo o kung ito ay manloloko. Tulad na lamang po yung sinabi ng banal na kasulatan dito po sa unang Juan kapitulo 4 sa versikulo 1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. So sabi ni Apostol Juan na ang relihiyon, wag natin agad-agad paniwalaan o ang pananampalataya ng tao, kundi ito po ay ating subukin. Paano, mga kaibigan? Paano natin alamin? Paano natin subukin kung ito'y sa Diyos o kung ito ay para sa sarili lamang, mga kaibigan? Madali lamang po. Yung kanyang aral, yung kanyang patutuo, yung kanyang mga ibinabalita, ang isang relihiyon, malalaman mo yan kung totoo o hindi kung pag-aralan mo, ito ba ay galing sa Diyos? Ito ba ay nakabatay sa Biblia, mga kaibigan, o hindi? O baka nagpapanggap lamang po, mga kaibigan. So ang payo po ni Apostol Juan, mga kapatid, sabi niya, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Huwag daw tayo magsipaniwala agad, mga kapatid. Ang isa sa mga palatandaan na sinasabi po ng Biblia para malaman po natin kung ito ay sa Diyos o hindi, ito, magpapakita ako sa inyo, mga kaibigan, ng isang palatandaan. Sabi po dito sa Kawikaan kapitulo 29, dito po sa verse 12, mga kaibigan, ganito po ang sinasabi ng sumulat. Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Kung ang isang puno daw o leader nakikinig sa mga kabulaanan o sa mga kasinungalingan, sa mga masasama, mga kapatid, makikita mo ang kanyang mga lingkod o ang kanyang nasa ibaba puro masasama. So, ang isang relihiyon, mga kapatid, o isang sekta, makikita mo, mga kaibigan, kung ito po ay tama o totoong relihiyon sa pamamagitan ng kanyang mga kasama. Tignan mo lang sa ibaba, mga kapatid, hindi ka mahirapan May clue po ang Biblia. Sabi dito, kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan,
lahat niyang mga lingkod ay masasama. O titingin po tayo doon sa kanyang mga lingkod. So dito napakaganda yung clue na ibinigay po dito sa Kawikaan, mga kaibigan. Tulad na lamang po ng Iglesia Katolika. Hindi po tayo lalayo, mga kapatid, sapagkat napakatuso po itong mga Iglesia Katolika na sila daw ang totoo. Pakinggan po ninyo ang sabi po ni kapatid na Prince Garcia. Sabi ng mga Katoliko sa amin, sila daw ang totoo. Pagdating sa gawa, ang layo sa katotohanan. Paglabas sa simbahan, diretso sa sabungan. Yung iba sa inuman. Yung iba naman, tong-its ang ginagawa. Sila-silang Katoliko, laban Katoliko, parehong naloloko. Sabi niya. Totoo naman, mga kaibigan, ang liwanag, sabi po doon sa Proverbs chapter 29 verse 12 na ating binasa, malalaman mo yung puno, ito ay ang kanyang aral kasinungalingan, doon po sa kanyang mga kasama o alagad. Makikita mo ang kanyang mga alagad o ang kanyang mga kasama, puro masasama. Mga kaibigan at mga kababayan, nakikita naman po natin ang mga miyembro po ng mga Iglesia Katolika. Hindi po tayo lalayo, mga kaibigan. Hindi po ito paninira, tumingin ka lang sa mga miyembro po ng mga Iglesia Katolika. Lasingan dito, lasingan doon, sabong dito, sabong doon. Tulad na lamang po yung sabi ni kapatid na Michael Babia, Brother Esel, hindi talaga bawal ang mag-inom ng alak sa Katoliko. Basta kaunti lang. Ang problema lang sa kanila, yung kaunti lang, kadalasan nalalasing. Best in reality. Natatawa nga ako ang paliwanag sa mga CFD dahil may nagtatanong sa kanilang miyembro na bakit daw ang mga minister sa kanila pag wala sa simbahan, nagpunta sa bar. Sabi naman ng mga CFD, huwag daw tularan ang kanilang gawa. Tignan nyo, mga kaibigan, itong mga pare kasi walang asawa. Kaya yan po ang nangyayari, mga kaibigan, kabornok, marami daw, hindi lang ako ang nagsasabi. Hindi ko kilala itong mga nagko-comment, mga kaibigan. Mapapatunayan ko yan, Hindi naman ako nagsisinungaling. Ito, comment po ito ng mga tao, komento po ito ng mga nanunood, mga kaibigan. Pwede nyo silang tanungin. Hindi po ako yan, mga kaibigan. Baka gawa po ninyo yan, kaya binibintang nyo sa akin. Pero lahat ng mga comment na binabasa ko, mga kaibigan, hindi ko kilala ang mga taong ito, mga kapatid. Pero dahil po sa katotohanan, sila po ay nakikita nila ang tama. So, ang sabi po ng proverbio na ating binasa, napakaliwanag. Malalaman mo ang isang reliyon kung tunay, titingin ka lang sa kanilang mga miyembro, mga kaibigan. Mapapatunayan mo kung totoo yan o hindi. At ito pa, mga kaibigan, sabi sa Biblia, huwag kang manalangin ng paulit-ulit. Huwag kang manalangin ng paulit-ulit. Ano yung panalangin na paulit-ulit? Ang sabi natin, yung panalangin na paulit-ulit na walang kabuluhan, yung ginagawa ng mga Katoliko na, Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya. Puro na lang paulit-ulit, mga kaibigan. Yun ba ay ayon sa Biblia, mga kaibigan? Doon po sa Mateo chapter 6 verse 7, ang liwanag po ang sabi ng Panginoong Jesucristo, at sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga Hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Ang dami, napakaraming beses mo ulit-ulitin, Aba, Ginoong Maria, talaga walang kabuluhan yan. Pero ang sabi po ng mga tagapagtanggol ng Iglesia Katolika,
na ipinagtatanggol yung walang kabuluhang paulit-ulit na panalangin, hindi daw yun ang paulit-ulit na panalangin na sinasabi ni Kristo dahil may kabuluhan daw yun. Galing daw sa Biblia yun. Kung hindi yan ang panalangin, ito ang tanong ko mga kaibigan, kung hindi yan ang panalangin na paulit-ulit na panalangin na walang kabuluhan, ano ang panalangin na walang kabuluhan na paulit-ulit? Sige nga mga kaibigan, ano yung panalangin na walang kabuluhang paulit-ulit kung hindi yung Aba, Ginoong Maria na ginagawa ninyo, mga kaibigan? Ito pa mga kaibigan, isa pang palatandaan para makilala mo ang relihiyon kung tunay. Ito, lahat ito nasa Iglesia Katolika sabi po dito sa Roma chapter 12, sabi ng Apostol Pablo, makinig po kayo mga kaibigan, pansinin nyo lang ang mga relihiyon. Kung ito ay nasa kanila o kung ito ay ginagawa nila, hindi tunay na relihiyon yan o hindi tunay samahan sa Diyos yan, mga kaibigan. Sabi pa dito sa Roma chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan nito, kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang liwanag po dito mga kaibigan, nang sabi ng Apostol Pablo, na ang isang mananampalataya, iharap mo yung buhay mo, yung katawan mo, na kaaya-aya sa harapan ng Diyos. At sabi niya sa verse 2, huwag kayong ayon sa sanglibutang ito. Huwag daw kayo makipagsang-ayon. Yung pag-inom, kapatid na Bornok, Kadarwin, lahat kayo mga defender ng Katoliko, yung pag-inom, hindi ba pagsang-ayon sa sanglibutan, mga kaibigan? Sabi ng mga ibang nagko-comment dito sa aking mga YouTube, si kapatid na Yossi, pangalan pa lang, Yossi na sabi niya, pakikipagsama lamang daw yon. Kaya ginagawa daw ni Darwin Gitgano ang pag-inom. Natatawa po ako. Pagsang-ayon yon sa mundo, mga kaibigan. Sabi nga ni Apostol Pablo, mga kaibigan, huwag kang makisama sa mga taong masasama. Tapos sabi ng mga iba, pakikisama lang daw yung pakikipag-inuman. No? Mga kaibigan, pwede ka naman makisama sa kanila, pero tungkol po sa banal na kasulatan, ang usapan, hindi tungkol po sa pag-inuman. Ewan ko, mga kapatid, pinapalusot po ng mga defender ng Iglesia Katolika para lamang po makalusot sila sa kanilang mga masamang ginagawa. Pero tignan nyo lamang po mga kaibigan itong mga miyembro, malalaman mo kung totoong relihiyon na yan o hindi. Tulad din ng mga ibang relihiyon sa Iglesia ni Cristo. So makikita po natin, dito po natin makikita kung ang isang relihiyon ito ay sa Diyos o hindi. So yan po mga kaibigan, makikita natin ang tunay na relihiyon. Meron po namang clue na sinasabi ng Biblia doon po sa Proverbs chapter 29 sa verse 12 na kung ang puno ay nakikinig sa kasinungalingan, sabi, makikita mo lahat ng kanyang mga lingkod puro masasama. So titingin ka lang sa mga miyembro, makikita mo kung yung samahan na yan, kung sa Diyos o kung sa tao. Kasi ang mga mangangaral, mga kaibigan, dapat concern po sa kaligtasan ng mga tao,
Kaya dapat lang na sabihin ang katotohanan, sabihin ang totoo. Huwag po tayong maglihim kung ano po yung nasa Biblia, kung ano po yung tama, yun po ang sabihin natin para tayo po ay makarating sa ating hinahangad na buhay na walang hanggan, at pati yung mga miyembro na mapasunod natin, makakamtan din nila ang kanilang hinahangad na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, kita-kita tayo dito po sa programang Expose the Truth.